Umaga pa lang, kanya-kanyang diskarte na ang mga unggoy sa paghahanap ng pagkain. Merong nag-iisa. Ang iba naman, waiting lang sa mga kasamang unggoy. Pero kapag naririnig nila ang tunog na ito, budget na ito para sa kanila. It's Chibugan time! Matagal na akong dumadaan sa kahabaan ng Ternate na Sugburo kapag may ride ako. Patok sa mga motorista ang pagpipicture sa Kaibiyang Tunnel. Ito yung kahabaan na Cavite na Sugburo. Kung papansin nyo, ang daming mga riders dahil sa parting ito. Yan yung Kaibiyang Tunnel. Pinupuntahan ng mga riders to, dinadayo nila ito. Tumatawid doon sa Kaibiyang Tunnel para makatawid doon sa kabila. Tuwing weekends, ganito yung lagay ng ng area dito. Kita mo, puno halos yung kaliwat kanan na side ng daan. Sa kabilang parte ng Kaibiyang Tunnel, madadaanan ng isang protected area kung saan ang mga unggoy agaw pansin na sa mga turista. Siesta ang trip ng mga unggoy na ito. Kung sa bagay, mainit ang panahon at malilim sa gubat. Nakaka-relax ang hangin. Pero may pampagising ang mga unggoy. Senyalis na ito ng pagbaba nila mula sa kagubatan. Sa pagsulubong nila sa mga sasakyan, humihinto ang ilan para bagyan sila ng pagkain. Nagustuhan ito ng mga unggoy, kaya nagtawag pa sila ng mga kasama. Curious pa nga ang iba sa lasa ng plastic. Dahil nga makapal pa yung bundok, no? Makapal pa yung forest dito, madaming mga tropa ng unggoy na nakatira pa dito. And some of them bumababa dito sa kalsada para manghingi ng pagkain. Sa kabilang kalsada, walang takot sa pagtawid ang mga unggoy. Hindi nila alintana ang banta ng panganib sa kanilang buhay. Lalo na't maraming dumaraan na motorista sa lugar. Ang mga unggoy agaw pansin na sa mga turista. Pero kapag narinig na nila ang tunog na ito, it's Chibugan time! Naabutan ko pa nga ang isang pamilya na may daladalang mga supot ng tinapay. Para sa kanila, kundi para sa mga unggoy. So isa sa mga pinupuntahan ng mga turista dito, yung mga unggoy na nakagawian na nilang bigyan ng pagkain. May kasama nga tayo dito. Nagdala pa ng isang supot ng tinapay. Ayan dito.
Maya-maya pa, isa-isa nang inihahagi sa mga tinapay. Ilang saglit pa, isa-isa nang dumating ang mga unggoy. Anong nakukuha mo sa pagbibigay sa kanila ng pagkain? Natutuwa po yung mga bata pag binibigyan nila. Oh, hindi ba sila yung sinasaktan? Ganun? Hindi na po, pero inaagawan sila. Yun, ang problema. Ngayon lang ang problema doon, ate. Kasi minsan, nasasanay na sila, yung tunog pa lang nung plastic, lalapit na sila, tapos minsan pulutong isang madami. Kung magpapatuloy ang ganitong gawain, posibleng magbago ang ugali ng mga hayop. Aasa na lang sila sa bigay ng tao. Maaari silang maging bayolente at mapilitang mang-agaw ng mga pagkain ng mga turista. Right now kasi na-enjoy pa natin yung place na hindi tayo kinakabahan na may dadating na mga unggoy or tropa ng unggoy na pwedeng kumuha ng mga gamit natin or pagkain natin anytime. Sa ibang lugar, problema na yan. Ang motorista at vendor na si Archie, muntik na madisgrasya na minsan daw talunan ng unggoy habang nagmamaneho. Nagugulat lang din po ako eh. Mapapahinto lang po ako bigla nang bumagsak sa akin ditong unggoy. Tapos minsan sumasampa rito pag nakaparada ako. Ang motorista na si Rolliet, nakaagaw ng atensyon niya ang unggoy na ito. May mga tama kasi ito sa kanyang braso at kamay. Pero ang mas kinagulat ni Rolliet, ang isa nitong kamay malapit na palang maputol. Paniwala ni Rolliet, biktima ito ng mga dumadaang sasakyan. Noong nakaraang Hulyo, isang unggoy ang nasagasaan ng sasakyan. So yung mga na-aksidente, madalas bang may na-aksidente dito ng mga monkeys? Siguro may 3 namatay na ng unggoy. Pinuntahan namin agad, wala nang buhay. May iwasan sana ang ganitong aksidente sa kalsada kung naiwasan sana ang interaksyon ng tao at mga unggoy. Sabi ng DNR Cavite, sinubukan naman daw nilang paalalahanan ang mga motorista. Pero may ibang matigas ang ulo. Hindi pinapansin ng mga signage na dati nang nakalagay. Di lang naman riders ang mga nagpapakain ng mga unggoy dyan. Kahit na yung mga 4 wheels, marami yan, lalo na yung mga 4 wheels. Marami silang dala ng pagkain. Ito yung mga signage na nilagay ng mga DNR dito sa lugar na ito, distributed all over this area. Kasi ito yung isa sa mga area na kumbaga pinupuntahan ng mga unggoy at dito rin nagbibigay ng pagkain yung mga tao. Minsan dito sila naglalagay kaya naglagay dyan. Nung nilagyan dyan, pinagbawal, dito naman sila nagtatapon daw. Kaya tignan mo, may mga basura pa rin dito. Kung enough naman ang pagkain sa kagubatan, bakit po sila nagbababaan dito sa roads? Sa tingin namin medyo kulang na ang pagkain dito sa bundok. Kaya siguro yung mga unggoy nandiyan na sila sa kalsada kasi nasanay na. Para makatulong na mapangalagaan ang mga unggoy sa lugar, nagbigay tayo ng dagdag na mga paskil. Makakatulong po yan ng malaki kasi para mas ma-aware lalo ang mga tao, lalo yung mga dumadaan po dito. Ang mga daan at kalsada na ginawa ng tao, minsang parte ng tahanan ng mga buhay ilang gaya ng mga unggoy. Kaya ang respeto na binibigay natin sa kapwa motorista, sana ibigay din natin sa mga orihinal na may-ari nito.